Good news kabayan! Finally, kasi sa wakas, ito na po ang hinihintay ng lahat ng mga OFW dahil gumana na po ang bagong updated na DMW mobile app. Welcome back po kabayan, this is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW based po sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel kabayan, kung gusto mo mga ganitong issue patungkol po sa buhay ng mga OFW around the globe at pati po yung buhay namin dito sa Canada, well, I invite you kabayan, please consider to subscribe sa ating channel ha, okay? And hit me notification bell, ayan, para like updated sa ating mga incoming videos. So yun na nga po kabayan, good news. Finally, kasi gumana na rin kabayan ang bagong updated na DMW mobile app kabayan. Kasi ito talaga ang hinihintay ng lahat ng mga OFW na ma-access na natin ang ating OFW Pass na kapalit kabayan sa paper-based na OEC. Okay, so paano ba natin gagawin kabayan? Napakasimple lang po, no? Okay, i-open nyo lang po kabayan ang DMW mobile app at kailangan ho nating mag-update kabayan kasi your app is outdated. Yan po ang update lumabas, yan po ang message na lumabas. So, automatic naman siya mag-update. Huwag ho kayong mag-aalala, okay? So, pagkatapos nyo po mag-update kabayan, ay mag-login lang ho tayo. Same login account doon po sa e-registration, okay? So, pareho lang po yung email address at saka yung password kabayan. Okay? Now, nakalagay, welcome to the new DMW mobile app. I-click mo lang yung okay, no problem kabayan. Diba? Napakadali lang po at makaka-receive tayo ng 6-digit code sa ating nakarehistrong email doon po sa registration account. Yung ano natin, yung ginagamit natin na username, okay? At kailangan natin magpalit ng bagong password for security reason. 8 characters po dapat, 1 uppercase, 1 lowercase, 1 number, saka 1 special character kabayan. So, 8 character lang ho yan. Napakadali lang po ito sunod-sunod ng kabayan at isave na po. Ayan, successfully nagpalit na siya ng password. At mapupunta tayo dito kabayan sa data privacy. Scroll down nyo lang yan pababa. Ayan, at i-accept nyo lang ho sa may bandang baba. Okay, so ayan, we will now ask you to upload or photograph your passport. Yung passport natin. Press mo lang po yung continue. Okay? At dito may dalawang option. Upload your passport or capture your passport. Upload. Okay? Nakalito you may choose to upload or photograph your passport. Make sure your passport is valid at not expired. So, pipiliin ko ito kabayan ay yung mag-photograph ng aking passport. So, yun na pinili. Kayo po, bahalang mamili kung ano ang gusto nyo. Okay? Dito nakalagay, keep your photo in a portrait mode. Here are some tips to get help you started. Okay? I-turn off nyo po ang flash camera sa inyong phone para sa mga unwanted bright spot. Ensure lang po na passport ay hindi na-coveran. Okay? At para walang shadow. Ayan. Tapos i-adjust nyo na. So, ayan. Andito na ako sa passport information. Kailangan natin mag-update kabayan ng ating passport number, issue date, at saka date of expiry. Pagkatapos, isave nyo lang ho kabayan. O, diba? Napakadali lang po. Ayan. Sa passport, upload successfully. So, ayan kabayan. Andito na ho tayo sa dashboard. Okay, diba? Ang ganda ng bagong DMW mobile app. Okay. Ang ganda ng interface. Ito yung kanyang interface or dashboard. Kung ano man tawag nyo dyan. Okay. So, punta tayo sa OFW Pass. Tignan natin. So, ayan nga. Ang ganda, oh. O, diba? Dito may nakalagay na ho yung QR code. Yung QR code nyo, tandaan nyo kabayan, is a one-time QR code na po ito. Okay? So, mukhang may problema dito sa birthday ko ha. Mukhang mali yung pietsa. So, mamaya atin yung pag-uusapan kung paano yan ma-rectify. Okay? So, punta natin yung ibang mga features gaya ng reintegration, coming soon pa, job fair, features is coming soon, contact verification is coming soon din. Ganon din ang OFW Assist, OFW Service, features are coming soon. Dito tayo sa mga bandang baba kabayan sa may kanan, info sheets. Tignan natin kung ano to. Okay, dito nakalagay, the digital OFW information sheets can be used for employment
purposes only. So dito po nakalagay siguro, ayan, dito nakalagay kabayan ang ating mga history of employment. O ayan, o di ba ang ganda? Sa akin, isa lang yung employer ko Kasi sa loob ng 17 years kabayan, isa lang talaga yung employer ko doon po sa Dubai, UAE. So i-explore pa natin. Iba pa mga features. So punta tayo sa may bandang kanan, sa may bandang taas. May profile, ayan, click nyo po yung profile. Ayan, dito po nakalagay ang ating mga personal information. Maaari po natin edit kabayan. I-click nyo lang po yung parang ballpen or lapis diyan sa may bandang kanan. Okay, so sa directory, napakahalaga ho nito, no? Kapag mayroon tayong problema sa labas ng bansa or sa labas ng Pilipinas, since dito po ako sa Canada, hanapin ko lang yung Canada. Okay, scroll up nyo lang. Canada, Canada, where are you? Ayan, sige, kunti na lang. Ayan, US. Ayan, Canada. Ang laki ng Canada kabayan, subalit dalawa lang po ang consulate dito. Toronto and Vancouver. O, di ba? Grabe, ano? So, punta ulit tayo sa iba, sa support. Kung gusto kayong magpa-edit, magpa-rectify ng mga problema sa information, punta kayo sa support. Hanapin nyo yung contact number. Okay? Kaya sa akin, mali yung pietsa, 8 April 8 daw, hindi naman. So, may email, meron din mga contact number. Okay, maaari kayo mag-message dyan kabayan. Okay, so explore pa natin yung ibang mga features nito. So, bala ko mag-add ng picture sa ating profile kabayan. So, dalawang option, take photo or choose from the gallery. So, I try take photo. Subukan natin. So, kayong bahala kung anong gusto nyo. So, ayan. I-sentro lang natin. Tapos, kunting adjust. Ayan. Resize natin ng konti. Tapos, upload na natin. So, ayan na. Ayan na. Profile has been successfully updated. Okay, diba? Press mo yung okay. So, ayan. May picture na kabayan sa ating dashboard. May picture na siya lumabas. Ngayon, siyempre, dapat may picture dito sa OFW Pass kasi clearance exit natin yun or exit clearance natin yun sa Pilipinas. Tignan natin kung may lalabas na picture. So, ayan na nga kabayan. May lumabas talaga siya na picture. O, diba? May lumabas na picture dito po sa ating OFW Pass na siya hong kapalit sa ating paper-based na OEC. Ano natin? Exit clearance sa mga OFW, sa mga balik manggagawa na OFW na papalabas na ng Pilipinas, pabalik na sa job site. Okay? So, sana ho, I pray, I wish, natatanggapin po yan ng immigration officer dyan po sa Pilipinas. Kasi mukhang hindi pa siguro sila aware dito sa DMW na meron na ho tayong OFW Pass. I wish lang natatanggapin nila. But kung meron tayong plan B, mas okay. Ano ba ibig sabihin ng plan B? Kung meron ka ng OFW Pass, so bakit hindi mo kumuha? Subukan mo rin kumuha kabayan ng OEC. Online naman yan, di ba? Punta ka lang doon sa registration, balik manggagawa, i-print mo lang. At least meron tayong plan B. Just in case na ayaw i-honor ng mga immigration officers sa Pilipinas. Okay kabayan? At kung meron pa akong hindi nabanggit na explore dito sa ating bagong DMW Mobile Pass, which is yun lang naman so far ang gumagana sa kanilang features ngayon sa mobile app, ay mag-comment ka lamang sa comment section kabayan. So far ngayon dahil nga mali yung birthday o petsa ng aking kapanganakan, ay nag-email po ako doon sa support. No? Nakita naman yung support. Nag-email po ako doon sa DMW mobile app. Doon po ako nag-email kabayan. Dito po sa kanilang OFW Pass at dmw.gov.ph. So far, hinihintay ko pa yung reply nila kung ano na hong resulta sa aking in-erase na concern kasi mali po yung piyeta sa aking kapanganakan. Okay? So, this is from Dad's Info TV kabayan. Mag-comment lang sa comment section below kung meron kang gustong concern, kung meron kang gustong pag-usapan kabayan, I have no problem. Kung gusto kang magpa-shoutout, ay mag-comment lang sa comment section natin video. This is from Dad's Info TV. Ako magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.